Ginoo. Ang pabangong ito ay makakatulong sa iyong pagtulog. Ito ay kakaiba sa mundo. Ako lang ang makakagawa nito. Iniwan ko ang reseta ng pabango. Kahit hindi kasing ganda ng ginawa ko. Pero, makakatulong din ito ng kaunti. Malamang siya lang ang makakagawa ng ganitong amoy. Ginoong Fu, 2 araw kang hindi nakatulog. Gusto mo bang magpahinga? Wala ang pabango na iyon na pampatulog sa akin. Hindi talaga ako makatulog. May clue ba? Wala pa. Ituloy ang paghahanap. Siya lang ang makakagawa ng ganitong pabango. Ang babaeng may parehong reseta ng pabango. Ang siyang gusto kong pakasalan. Ginoong Fu, kakatawag lang ni Lola Fu. Sabi niya ngayon, kung hindi kayo at si Miss Lee Jiao Jiao na nagligtas sa kanya ay pupunta sa civil registry at kukuha ng sertipiko. Tumanggi siya sa operasyon. Nagdiin ang doktor na hindi na dapat ipagpaliban ang operasyon. Pumunta sa civil registry. Kumusta, Lola Fu? Nandito na ako sa harap ng civil registry. Oh, ang pabango? Iyon ay sarili kong gawang recipe ng pabango. Kung gusto mo, pwede ko itong gawing pabangong pampatulog. Sindihan mo bago matulog at okay na. Ako, si Fu Yunshen. Ikaw si Zhao Zhao na nagligtas sa aking lola? Oo, ako nga. Tara, magpakasal na tayo. Sandali, wala pa tayong alam. Ngayon diretso tayong magpapakasal? Ipinakilala ka sa akin ni Lola Fu. 28 taong gulang, taas 188 cm. Guwapo. At saka presidente ng Fu Group. Pakasalan kita. Hindi ako talo. At saka, sinabi sa akin ni Lola Fu na kapag ikinasal ako sa'yo, kahit anong dote ang hingin ko. Talaga, para lang sa pera. Matagal na akong naghahanap ng aking mahal. Para kay Lola, maaari tayong magkasundong, magpakasal. Pero pagkatapos kong mahanap siya, kailangan nating magdiborsyo. Pagkatapos ng diborsyo, bibigyan kita ng malaking kabayaran. Kung pumayag ka, pwede na tayong magpakasal. Ang bayad sa gamot ni nanay ay hindi na maaaring ipagpaliban. Hay, tatanggapin ko. Ako pala ay ikinasal na. Kunan ng litrato si Lola, ipadala sa kanya. Nakuha na ikaw ba? O ako magpapadala? Ang ibig kong sabihin ay kunan ng litrato ang marriage certificate na ito. Oh. Ano sabi ni Lola? Sabi ni Lola, tapos na ang operasyon niya. Pinalipat ka sa bahay ko. Ano? Ngayong mga araw na ito maaring lumipat ka sa Villa 105, may susundo sa'yo. Sige. Ito ang sekretarya ko numero ni Ye Yijo. Pwede mo akong makontak sa pamamagitan niya. Okay, May iba pa ba? Kung wala, pwedeng umalis ka na. wala na. Bye. Pangkalahatang tagapamahala Fu. Sa tingin ko si Mrs. Ay, si Miss Lee ay kawili-wili. Pangkalahatang tagapamahala Fu. Sa susunod na linggo, gaganapin ang kompetisyon ng pabango. Sasali ka ba? Noong inorganisa ko ang kompetisyon ng pabango ay para lang mahanap siya. Kahit anong may kinalaman sa pabango, dapat akong pumunta. Oy, mukhang lilipat ka na para tumira sa iba. Ikakasal na ako. Lilipat na ako sa bahay ng asawa ko. Hindi na ako titira dito. Sinungaling ka.
Ikaw na babaeng marumi, sino naman ang gugustuhin ka? Bakit naman ako marumi? Sinabi ko na noon pumunta ako sa hotel ay para tumulong sa iba. Bakit naman ako marumi? At saka, anong taon na ba tayo? Ang liit pa rin ng pag-iisip mo. Ikaw, Pero, di ko alam kung yung tulog niya ay bumuti na ba. 5 taon na ang lumipas. Malamang nakalimutan na niya ako. alam ko na. Gusto mong maglaro ng hard to get para maakit ang atensyon ni Mubay. Swear, huwag kang mag-alala. Tulad niya babaeng mahilig manggulo, hindi ko siya type. Lumimabas ng hating gabi mula sa hotel. Sabi pa niya sumama sa kliyente para magtimpla ng pabango at matulog. Sa tingin ko iyan yung uri ng matulog. Shan Mubay, ang tagal na nating break. Ang sama pa rin ng bibig mo. Anong ginagawa mo rito? Naghahanap ka na naman ng mura. Siyempre si Mubay ay bumisita sa akin. Huwag kang mag-assume. See, mamaya, isasama kita sa master perfumer. Maghanda ka ng mabuti para sa kompetisyon ng pabango sa susunod na linggo. Mubay, alam ko na. Pinakamabait ka kay Schwer. Oo nga, Li Zhao Zhao. Bago iyon, yung dati kong bracelet na ibinigay sa'yo, ibalik mo. Shan Mubay, wala ka bang hiya? Kung hindi kita tinulungan sa pabango, siguradong bagsak na ang kumpanya mo. Ngayon, hindi lang ikaw ng babae kay Li Schwer. Yung slot sa kompetisyon na nakuha ko ay binigay mo sa kanya. At gusto mo pa bawiin ang regalo mo sa akin. Ang pagunlad ng kumpanya ay kakayahan ko. Anong kinalaman mo doon? Bilisan mo, ibigay mo na ang bracelet. Shan Mubay, 3 taong magkasama ang binigay mo lang sa akin ay itong mumurahing bracelet. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Pagkatapos mag-impake, umalis ka na. Ngayon ito ang bahay ko. Hindi mo na kailangang ipaalam sa akin. Aalis na ako agad. Wait, Nakuha mo ang slot para sa kompetisyon. talaga? Ibig mong sabihin, pwede akong sumali sa kompetisyon ng pabango sa susunod na linggo. Salamat sa iyo. Salamat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Wow! Ang laking villa. Ingat, Fuzong. Pasensya na. Okay lang. Nasa 2 palapag ang kwarto ko. Maliban sa kwarto ko, pumili ka na lang ng kahit ano. Aakyat na ako para magpahinga. Gabi na. Nagtatrabaho pa kayo? Ma'am, hindi po ninyo alam. Ang boss naming si Pu, may insomnia siya. Hindi siya makatulog. Mas mabuti pang magbasa na lang siya ng dokumento. Tumahimik ka. Ang sakit ni nanay. Kailangan pa ng maraming pera para sa susunod na gamutan. Kung si Fu Yunshen ay magkakaroon ng magandang tingin sa akin, sa oras na maghiwalay tayo, baka ay makakuha pa ng mas maraming kompensasyon. Sarili kong gawang insenso para sa pagpapahinga. Gusto mo bang subukan? Baka makatulong ito sa'yo. Marunong ka palang gumawa niyan? Oh. Lumapit ka pa ng kaunti. Ikaw, hindi ba may iba kang gusto? Anong sinabi mo? Li Jiao Jiao, paano ko susuwayin ang utos ng Diyos ng kayamanan? Anong ginagawa mo? Hindi ba ikaw ang nagsabing halikan ka? Ikaw talaga? Gusto lang kitang palapitin ng kaunti. Wala akong ibang intensyon. Ganun pala. Pasensya na. Hindi mo naman sinabi ng malinaw. Binabalaan kita. Itigil mo ang mga ganyang pag-iisip. Hindi kita magugustuhan. Kung may susunod pa, ibawas sa kompensasyon sa diborsyo. Ikaw, Ma'am, pasensya na po. Si Boss Pu, mabait naman siya karaniwan. Pero lately, hindi siya nakakatulog ng maayos. At saka hindi pa natatagpuan yung babae. Kaya mag-ingat ka sa susunod. Lumayo ka. Lalo na sa kwarto ni Boss Pu. Huwag kang pumasok doon. alin ang kwarto ni Boss Pu? Hindi mo pa sinasabi sa akin?
Oy! Kung hindi mo sasabihin, tutuloy na lang ako kahit saan. Kung alin ang magustuhan ko, doon ako. Nakakainis. Bakit ba ang bawat kwarto ni Fu Yunshen ay pare-pareho ang itsura? Malamig. Bahala na dito na lang. Pagod na pagod, maliligo muna ako. Magpahinga muna. Lumingon ka na nga. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Huwag mong kalimutan. Kasal lang tayo sa papel. Tumigil ka sa pagsigaw. Wala akong balak gawin sa iyo. Ikaw nga ang pumunta sa kwarto ko. Anong gusto mong gawin? Bakit hindi mo ako sinabihan? Aling kwarto ang bakante? Dito sa ibabaw. Nakalagay ang litrato ko. Hindi mo ba nakita? Sobrang pagod ko. Pagdating ko, dumiretso ako sa ligo. Hindi ko napansin. Bakit ba lahat ng kwarto mo ay magkakamukha? Alam ko, sinasadya mo yan. Gusto mong samantalahin ang pagkakataong mag-isa tayo para ma-take advantage mo ako. Ngayon nga, ikaw ang nagta-take advantage sa akin. Tandaan mo, kasal lang tayo sa papel. Huwag kang magkaroon ng mga ideya na hindi dapat. Hindi ako katulad mo. Tinaganan mo ako ng matagal na hindi ka gumagalaw. Baka naman nahulog ka na ba sa akin? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala sa kasunduan natin ng halikan. Iba yung bayad. Kapag nagbayad ka, pwede na. Hoy, huwag kang magpanggap kanina. Hindi kita hinawakan. Anong nangyari sa'yo? Okay lang. Matagal na kasi akong hindi nakatulog. Sakit ng ulo. Pumunta ka rito at magpahinga. Lumabas ka. Kung may iba ka pang plano, babawasan pa ang kabayaran sa diborsyo. Fu Yunshen, hayaan mo akong umalis. At least kunin ko man lang ang mga gamit ko. Ngayon, wala pa akong damit. Pwede ka na bang umalis? Alis ako. Kung talagang hindi ka makatulog, subukan mo ang ginawa ko. Pabangong pantulog. Walang kulay at walang amoy. Baka epektibo sa'yo. Kahapon, ang ganda ng tulog ko. Baka dahil sa pabangong pantulog na bigay niya, pero hindi ko na amoy ang gusto kong amoy. At kaninang umaga, hinanap ko, wala akong nakita na pabangong pantulog. Fu Yunshen? Nakatulong ba ang pabango na binigay ko kahapon? Paano naman? Tiyak dahil 3 araw akong hindi nakatulog, naabot na ang limitasyon ng katawan. Nagkataon lang. Itinapon ko. Bakit ganyan ka? Sabi ko, bakit nagtataka ang kasambahay na sayang ang pabango? Ikaw pala ang nagtapon. Walang epekto. Ano pang silbi? Ikaw. Aalis na ako para magtrabaho. Mas mabuti kung wala kang ibang plano. Ang tao na to, ganyan talaga. Itinapon niya ang regalo ko. Pero, kung makakagawa ako ng pabango na makakatulog siya ng mas mahusay, baka mas marami akong makuha sa kabayaran sa diborsyo. Ito ang aking lihim na recipe. Pinatindi ko pa ang halo. Hindi ako maniniwala na kaya pa ni Fu Yunshen na labanan ito. Secretary Ye, bakit ka narito? Inutusan ako ni President Fu na kumuha ng mga dokumento. Madam, ginawa niyo ba ito? Oh. Si Fu Yunshen sabi walang silbi ang pabango kahapon.
Gumawa ako ng bago na 10 beses ang epekto. Tinatawag itong isang amoy panaginip. Subukan mo muna. Bakit sobrang antok ko? Madam, ang galing mo naman. Muntik na akong makatulog. Kung gusto mo, dalhin mo sa opisina at subukan siya ng palihim. Madam, pupunta ako sa branch ngayon para ipatupad ang utos ni President Fu. Hindi na ako babalik sa opisina. Kung gusto nyo, kayo na lang ang magdala. Sakto, inutusan ako ni President Fu na mag-order ng pagkain. Pwede nyo na ring lutuin ang pagkain. See? Bakit ka narito? Ayon sa kahilingan ni Secretary Ye, nagdalaing pagkain para sa iyo. Ano itong amoy? Kakagawa ko lang, pabangong pantulog. Isang amoy panaginip. Patuloy ang amoy ay espesyal na ginawa para sa iyo. Subukan mo na. Hindi ako susubok. Aba, subukan mo naman. Kung hindi, ayaw mo ring malaman ni Lola, di ba? Sige, susubukan ko. Siguradong walang epekto yan. Ngayon, siguradong magpapasalamat na si Fu Yunshen sa akin. Pero, oras ng trabaho ngayon, masyadong mahaba ang tulog, ay hindi rin maganda, kaya gisingin ko na siya. Fu Yunshen? Fu Yunshen? Gising ka na sa wakas. Nakatulog lang ako. Hindi lang iyon, kahit anong tawag ko sa'yo, hindi ka nagising. At matagal ka nang natutulog. Ano? Okay lang, huwag kang mag-alala. Natawagan ko na si Secretary Ye at nakatawag na ako. Trabaho, naasikaso na niya lahat para sa'yo. Hindi ko inaasahan. Ang galing pala ng pabango mo. Basta hindi mo ako gustong agawin. Kahit anong hiling mo, papayag ako. Talaga? Ang galing. Alam ko na si Boss Fu ay gwapo at mabait. Oy? Sige, babalik ka agad. Lumabas na ang nanay ko sa ospital. Uuwi ako at titingnan siya. Siya, susunduin na lang kita mamaya. See ya. Pinapagawa mo akong magkunwaring may malubhang sakit para lokohin si Li Zhaozhao ng pera. Paano kung mahuli tayo? Ma, anong takot? Sa puso niya, matagal ka na niyang itinuturing na sariling ina. Kahit malaman niya, hindi rin siya magsasalita. Mag-ingat ka, paano kung marinig ka niya? Umalis na siya, paano siya biglang lilitaw? Narinig ko. Na-discharge ka na? Dumalaw ako sa'yo. Kaya pala si nanay laging paborito si Li Shuer. Iyon pala, hindi ako ang tunay niyang anak. Bakit ka bumalik? Hindi ba sinabi mong pupunta ka? Ay, umuwi si Zhao Zhao sa sarili niyang bahay. Kailangan pa ba ng dahilan? Pagkatapos ng pag-discharge, kumusta ang katawan mo? Ay, ganoon lang. Sabi ng doktor, kailangan ng malaking pera para sa paggamot. Ang sakit mo, talaga bang malubha? Zhao Zhao, anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba, pabigat ako sa'yo? Hindi ba sinabi mo, may paraan ka para makakuha ng pera? Nasaan ang pera? Ang pera ay na. Sa malayo pa lang, naririnig ko ang malungkot na si Tia. Ikaw pala ang dahilan. Ma, kung ganoon, may ayaw makita ako. Iiwan ko ang mga gamit at babalik ako sa ibang araw. Hindi mo kailangan gawin iyan. Alam ko na ginagawa mo ito para makuha ang atensyon ko. Pero, ang puso ko, si Xiao Shui lang ang laman. Isang umaasa sa pamilya, walang kakayahan na walang silbi. Bakit ka nagsasalita dito? Li Xiue. Basura siya, ikaw lang ang may gusto niya. Ikaw, Tulad mo walang gugustuhin. Nakalimutan mo na ba? Nakasal na ako? Kahit totoo man ang sinasabi mo, mas magaling ba siya sa akin? oo. Ang pamilya ni Kuya Mubay ay pangarap ng maraming babae.
Ikaw sa buong buhay mo ganyan ka lang. Wala na akong panahon sa inyo. Aalis na ako. Gusto mong umalis, sige. Pero kailangan mo munang ibigay ang pambayad sa ospital ni nanay. Oo nga. Paano kung ayaw ko? Hemp, kung ayaw mo. Sa araw na ito, hindi ka makakalabas ng pinto. Nanay, hindi mo ba ako ipagtatanggol? Jiao Jiao. Ayaw mo bang pagamutin ang nanay mo? Walang pera, hindi ka aalis. Aalis ako. Sino ang mangahas na galawin siyang? Sino ang maglalakas loob na galawin siya? Sino ka? Asawa, bakit ngayon ka lang dumating? Ikaw? Totoo bang kasal ka na? Oh. Bakit ang asawa ni Li Zhaozhao ay napakagwapo? At mukhang may kakaibang aura. Maglalakas loob kayong saktan ng asawa ko? Maniniwala kayo o hindi? Itatapon ko kayong lahat. Nanay, pagsabihan mo siya. Jiao Jiao. Si Xue'er ay sarili mong kapatid na babae. Paano mo siya magaganyan? Bukod pa riyan, ginagawa niya ito para sa akin. Wala ka bang konsensya? Swear. Nanay, kanina noong sinigawan niya ako, bakit hindi kayo nagsalita para sa akin? Si Xue'er ay may mabuting puso. Alam ni nanay hindi siya talagang gagawan ka ng masama. Alang-alang kay nanay, hindi ko na kayo papansinin ngayon. Sa susunod kung maglalakas loob kayong guluhin ako, hindi ko kayo patatawarin. Asawa, umuwi na tayo. Oh. Sa susunod, kung maglakas loob kang manginis sa akin, hindi ko kayo palalampasin. Mahal, umuwi na tayo. Li Zhaozhao. Ano ang relasyon mo sa lalaking iyon? Siya ay ang dati kong nobyo. Li Zhaozhao, kahit nakasal tayo sa kontrata, pero sa panahong ito, hindi mo pwedeng makipag-ugnayan muli sa ibang lalaki, mapahiya ang pamilya Fu. Wala ako. At saka siya ay kasama na ni Li Xuer. Hindi kami posible. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, makikita ko siya, lalayo na lang ako, hindi ba? Mas mabuting gawin mo ang sinabi mo. Ipinapangako ko. Puzong. Ito ang dokumento na hinihiling ninyo at ang pampatulog na pabango na ginawa ng asawa ninyo. Fuzong. Dahil ang pabango na ginawa ng asawa ninyo napaka-epektibo. Ibig sabihin, ang asawa ninyo ay ang babaeng hinahanap ninyo. Imposible. Dahil ang pabango na ginawa ng asawa mo ay napakabisa. Ibig sabihin, ang asawa mo ay ang babaeng hinahanap mo. Imposible. Ang amoy na ito ay talagang iba. Mrs. Si Amo Fu, kapag abala, hindi na tumitingin sa oras at hindi nagpapahinga, kailangan mong bantayan siya. Huwag kang mag-alala. Kung tutuusin siya, ang aking pagkakakitaan. Nasaan ka ba talaga? Naghanda ako ng maraming regalo para sa iyo. Kailan ka lilitaw? Yun, Shen, magpahinga ka muna. Aayusin ko ang mga file para sa iyo. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Pasensya na. Ito mahalaga ba ito sa iyo? Papalitan ko ng bago. Hindi ito mabibili. Iisa lang ito sa buong mundo. Ito ay inihanda ko sa loob ng maraming taon na ibibigay sa kanya. Huwag kang malungkot. Titingnan ko kung maaari kong ayusin. Eksaktong kapareho ng resipe ko. Saan mo nakuha ang resipe na ito? Eksaktong kapareho ng resipe ko. Saan mo nakuha ang resipe na ito? Ito ba ay, ano ang ibig sabihin nito? Ang resipe ng pabango na ito ay ibinigay sa akin ng lolo ko bago siya mamatay na regalo sa akin. Ito ay pag-aari ng aking tunay na mga magulang. Hindi naman siguro niya gusto at gusto niyang agawin, di ba? Ito ay binili ko lang ng walang kaalam-alam. Saan mo ito binili? Hindi ko na maalala. Basta isang maliit na tindahan. Yung mga naglalakbay na tindahan. Yeyeju, sa loob ng 3 araw,
Gusto kong malaman ang lahat ng mga nagtitinda ng resipe ng pabango sa Jiangcheng. Talaga namang gusto niya ang resipe ko. Buti na lang mabilis akong mag-isip. Ang resipe ng pabango na ito, ibenta mo sa akin. Kahit anong presyo, okay lang. Hindi. Gusto ko talaga ang resipe ng pabango na ito. Kahit magkano, hindi ko ibebenta. Sige na, ang hinahanap ko ay ang tao. Ang pagbili ng parehong resipe ng pabango ay walang silbi. Ako ay maghahanap ng paraan para mabayaran ka ng eksaktong kapareho. Ang jade na ito ay inukit ng isang pambansang antas na master personal niyang inukit. Nagkakahalaga ito ng 100 million. Paano mo ito mababayaran? 100 million? Huwag gumalaw. Baka may natitira pang bubog masugatan ng iyong bibig. 100 milyon. Ang halaga. Paano mo babayaran? 100 milyon. Huwag kang gumalaw. Walang maiwang pira-piraso? Baka masugatan ng bibig. Nang mga pira-piraso ng 100 milyon ang nakasugat sa akin, panalo pa rin ako. Pero may hinahanap kang tao na hindi mo alam kung mahahanap mo. Talaga bang sulit ito? Sa puso ko, siya nananatiling pinakamahusay. Matagal ka nang naghahanap. Hindi ka ba nag-isip na sumuko? Kung ikaw ako, anong gagawin mo? Pasensya na. Sige, nakalagay na ang band-aid, aalis na ako. Li Jiao, huwag kang magpadala sa itsura. Hindi ka niya gusto. Ngayon, ang pinakamahalaga ay pagandahin ang iyong kasanayan sa paggawa ng pabango. Hanapin ang iyong pamilya. Uy, Fuzong. Ang paligsahan sa pabango bukas. Inayos na. Sunduin mo ako bukas ng eksakto. Oh, Hindi inaasahan. Ito pala ay kumpanya ni Fu Yunshen. Nag-organisa ng kompetisyon. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Li Jiao, ba't ka nandito? Sabi ni Mubay na ako ang sasali para sa kumpanya. Tingnan mo nang mabuti. Ito ay sarili ko na nakuha kong pwesto sa kompetisyon. Kahit dumating ka, Akin pa rin ang kampyonato. Mubay, pero isinama niya ako sa master para matuto. At ibinunyag pa ang sikreto ng kompetisyong ito. sige, bahala na ang kanya-kanyang kakayahan. Ginoong Fu, huwag kayong mag-alala. Ang pabango na ginawa ko ay tiyak na magugustuhan ninyo. Buti hindi nila napansin. Mali? Pumunta lang ako para sumali sa kompetisyon. Bakit ako kabado? ang silweta na iyon parang si Mrs. Sa wakas tapos na. Yung likuran na iyon, parang si Mrs. Sa wakas tapos na. Hindi ko akalain. Ang tema ngayon ay kalmadong isip. Ang pabango na espiritong kristal na ginawa ko. Noong huling beses na ginamit ay noong iniligtas ko ang taong iyon. Pero, dati, pabango ito. Ngayon, ginawang pabango. Ano? Pupunta na ako agad. Ang halimuyak na ito. Nakakapagbigay agad ng kalmadong pakiramdam sa tao. Kung ibibigay ko ang pabango na ito kay Ginoong Fu, ang kampeon, ay akin na. Ginoong Fu, ito ang unang bote ng pabango na ginawa. President Fu, ito ang unang bote ng pabango na ginawa. Sino ang gumawa ng pabango na ito? Dalhin agad sa akin. Opo, Nasaan ang pabango? Bakit nawala ang pabango ko? Huwag nang hanapin. Tapos na ang kompetisyon. Ang kampeon ako. Paano naman nangyari?
Alam ko ang kakayahan mo. Paano ka magiging kampiyon? Ikaw ang nagnakaw ng pabango ko. May ebidensya ka ba? President Fu pero pinuri ang bango na ito na tatangi daw. Maya-maya, siya mismo ang makikipagkita sa akin. Ikaw, noong isinumite mo, Oo, ako. Sige, pupunta na ako ngayon. hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis. Malis ka. Hindi ka pwedeng umalis. Umalis ka. Palabasin mo ako. President Fu, ako si Li Shuer. Sa pagkakataong ito, kampeon ng kompetisyon ng pabango. Ako lang, ang sekretarya ni President Fu. Ito ang totoong President Fu. Hindi ba asawa mo si Li Zhao Zhao? Ikaw si President Fu. Itong pabango, ikaw ang gumawa. Oh, Yun nga ang amoy noon. Yung amoy mo? nag-spray lang ako ng pabango. Mukhang gustong-gusto niya ang amoy. Ito ang natural kong amoy. Ikaw nga talaga. Sa wakas, nahanap na kita. Hindi inaasahan na isang pabango. Naagaw ko si Fu Yunshen. Talagang swerte ko. Naalala ko dati? Hindi ba mabait ka? Bakit mo inaapi si Li Zhao Zhao? Swerte ko talaga. Naalala ko dati? Hindi ka ba mabait? Bakit mo inaapi si Li Zhao Zhao? Ginoong Fu, alam mo rin naman. Si Li Zhao Zhao ang ate ko. Wala akong kakayahan tulad niya. Nagkasakit ang nanay namin. Gusto kong humingi sa kanya ng pera. Pero ayaw niya. Ganon pala. Sekretarye, nahanap ko na ang tao. Maghanda ng 30 milyon. Ipagbigay alam ka agad kay Li Zhao Zhao. Pupunta ako sa tanggapan ng sibil para makipaghiwalay sa kanya. Fu Yunshen, Tamang-tama ang pagdating mo. Nahanap ko na ang aking iniibig. Gusto kitang hiwalayan. sandali lang. Ang pabango na iyon, nang makuha mo, bukas ba o selyado? Siyempre, ganap na selyado. Si Ginoong Fu mismo ang nagbukas. May problema ba? Dalhin sa ospital. Matapos gawin ang pabango na ito, kailangan itong iwanang bukas ng 1 oras bago ito iselyo. Kung hindi, kung maraming makalanghap, malalason sila. Tara, dalhin sa ospital. Ang sinabi mo, ano ang ibig sabihin? Kung sobra kang suminghot, malalason ka. Tara, bilis. Pumunta tayo sa ospital. Ang sinabi mo anong ibig sabihin? Itong pabango. Hindi ba si Li Shuer ang gumawa? Paano mo nasabi ng ganito kadetalye? Ano ba yung pinagsasabi mo? Ang pabango na ginawa ko ay imposibleng may lason. Li Shuer, sino ang gumawa ng pabango na ito? Alam mo sa sarili mo, wala akong oras makipag-away sa'yo ngayon. Yan bang sinabi mo? Ibig sabihin, ikaw ang gumawa nito? Mr. Fu, huwag kang maniwala sa kanya. Ang ate ko mula pa noong bata ay mahilig mang-agaw ng mga gamit ko. Ito ang pabango na ako ang gumawa. Itong pabango. Sino ba talaga ang gumawa? Ako ang gumawa. Kung hindi kayo naniniwala, Secretary Yi, maaari kayong pumunta at kunin agad ang CCTV ng Pabango Lab. Lahat natural na magiging malinaw ang totoo. Kaya mo ba? Li Zhao Zhao, hindi ka ba naiinggit sa tagumpay ng iba? Sa tingin ko, natatakot ka na hiwalayan ka ni Mr. Fu, kaya sinadya mo. Nasabihin ito para pigilan siya. Li Zhao Zhao. Kasal lang tayo sa kontrata. Paano? Ayaw mo na bang bumitaw? Fu Yunshen, natatakot ako na may mangyari sa'yo. Sa loob ng pabango na ito, nagdagdag ako ng almond extract. Ayaw mo na bang bitawan? Fu Yunshen, natatakot akong may mangyari sa'yo. Sa pabangong ito, nagdagdag ako ng almond extract. Kung hindi ito ganap na sumingaw, magkaka-cyanide poisoning. Li Shuer. Huling tanong ko sa'yo. Ang pabangong ito, ikaw ba ang gumawa? Sinusubukan lang niya ako? Huwag magpahalata. Siyempre ako ang gumawa. Lason, tiyak na si Li Zhao Zhao, sinadyang gumawa ng kwento para ipahamak ako. Mr. Fu, kailangan niyo akong paniwalaan. Fu Yunshen! Fu Yunshen! Fu Yunshen! Ye, Cho. Tumawag ka na ng pulis. Ang pabangong ito ay may lason.
Magaling ka, Li Xuer. Lakas ng loob mong gawin ito kay Mr. Fu. Maghanda ka ng mabilanggo ng tuluyan. Hindi, iyon. Ang pabangong ito ay ginawa ni Li Zhao Zhao. Hindi ko alam na may lason ito. Niloloko mo ako? Totoo ang sinabi ko kanina. Gusto ko lang makuha ang kampyonato sa paligsahan ng pabango. Kaya ninakaw ko ang pabango niya. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko alam na may lason. Kung gusto niyong arestuhin niyo siya. Wala akong kinalaman. Umupo ka ng maayos. Huminga ng normal. Wala itong kinalaman sa akin. Umupo ka ng maayos. Huminga ka ng normal. Okay lang. Huwag kang umalis. Itong pabango. Talagang ikaw ang gumawa nito. Siyempre ako ang gumawa. Ito ang lihim na resipe ko. Balak kong gamitin ang kakayahan ko para sa kompetisyon ng pabango at sumikat. Pero hindi ko inakala na may kukuha nito habang nasa telepono ako. Ay pero, ang pagkahimatay mo ay wala akong kinalaman. Huwag mong bawasan ang divorce settlement ko. Oy, paano ay Fu Yunshen? Fuzong, gising ka na. Sabi ng doktor, wala nang problema ang katawan mo. Nasaan si Li Zhao Zhao? Ang asawa mo ay labis na nag-alala. Kakagaling lang niya. Marahil ngayon ay nagluluto siya ng sabaw para sa iyo. Nasaan si Li Xuer? Nasa labas si Li Xuer. Dadalhin ko siya rito ngayon. Fuzong, talagang alam kong mali ako. Hindi ako dapat naging bulag. Ninakaw ko ang pabango ni Li Zhao Zhao. At higit sa lahat, hindi dapat ako nagpanggap na siya. Pakiusap, maging maluwag kayo. Patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Alam kong mali ako. Hindi dapat ako nabulag. Ninakaw ko ang pabango ni Li Zhao Zhao. At hindi dapat ako nagpanggap. Pakiusap, maawa ka. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Patawarin ka? Kung hindi namin natuklasan, malamang na nagmamatigas ka pa hanggang ngayon. Malamang sasabihin mo na ikaw mismo ang gumawa ng pabango, di ba? Li Xuer, ang tagal na nating magkapatid. Talagang pinalaki kang spoiled ni nanay. Sa pagkakataong ito, kung hindi ako nakaagapay, kung may malaking problema, kaya mo bang panagutan? Ikaw pa rin ang may kasalanan. Bakit hindi mo inayos ang pabango bago ka umalis? Iniwan mo ang sirang pabango doon. Sino ang gusto mong saktan? Tama na. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Opo. Bago ka lang nagising, mahina ka pa, kailangan mo ng pampalakas. Sa pagkakataong ito, talagang naging pabaya ako. Sa totoo lang, hindi ito tungkol sa'yo. Ikaw ang hinahanap ko. Hindi ko man lang napansin. Mula ngayon, igingat kita ng husto. Ikaw, anong ibig mong sabihin? 5 taon na ang nakalipas, nagligtas ka ng isang lalaki, nag-iwan ka ng resipe. Hindi mo na maalala? Ikaw pala ang lalaking iyon. Nangyari iyon noong araw na iyon. Kaya, ang iniibig mo, ako pala. Ikaw ang iniibig ko. Pero nag-alinlangan pa rin ako sa'yo. Ang pabango mo? Bakit iba-iba? Mahirap gawin ang sangkap na iyon. Ayokong lagi itong gamitin. Kaya, Ganoon pala? Pasensya na. okay lang nakalipas na. Tama nga pala. Ang galing mo sa paggawa ng pabango. Bakit hindi mo subukan na gumawa ng sarili mong brand? Gusto ko sana, pero may sakit ang nanay ko. Wala akong oras. Bakit hindi mo naisip? Gumawa ng sarili mong brand? Gusto ko rin, pero laging may sakit ang nanay ko. Kaya wala akong oras. Pero nasa iyo na ako ngayon. Maaari kong ibigay sa iyo ang R.D. ng pabango na pamahalaan. Pero ito ay iyong pinaghirapan. Hindi tama na ako lang ang makikinabang. Mula nang magdesisyon akong pakasalan ka, lahat ng akin, iyo na.
Kung hindi mo ako tinulungan, hindi magkakaroon ng akin ngayon. Ito ay itinuturing na sanhi at bunga ng itinanim. Hindi iyon basta pagsasamantala. Kung ganoon, ako ay nag-alaga para sa sarili ng isang mayamang asawa. Masasabi mo iyan. Maaari mo bang sabihin sa akin? Handa kang. Magkano ang divorce settlement? 30 milyon. 30 milyon? Ngayon, malulugi ako ng malaki, di ba? Ako bilang tao, iyon na. Hindi ba? Mas mahalaga kaysa sa 30 milyon? Pwede bang maging seryoso ka? Kasama ang asawa ko. Anong seryoso? Paano gawin? Ang hirap. Anong tinititigan mo? Di ba sabi mo? Gusto mong pumunta ako sa kumpanya mo? Magtrabaho sa RD ng pabango? Pinag-aaralan ko. Anong pabango ang gagawin? Pero, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Yung ginawa mo, lahat maganda. May naiwan akong pagkain para sa'yo sa ref. Painitin ko para sa'yo. Sinabi ko sa'yo sa mensahe, kumain na ako, nakalimutan ko. Busy na busy. Ngayong gabi. Sabay tayong matulog. Sa mga taong naghanap sa'yo, wala akong maayos na tulog. O kaya, samahan mo ako. Sige, maghilamos ka na. Mamaya, tiyak na sobrang sarap ang mararamdaman mo. Siya. Halika na, ininitan ko na para sa'yo. God. Hindi okay ito. Dumapa ka dito. Nainit ko na para sa'yo. Hindi ito maginhawa. Dumapa ka dito. Hindi ako isang mahinhing dalaga. Tiyak na matutulog ka hanggang umaga. Li Zhaozhao, gusto mo bang patayin ang asawa mo? Ikaw naman, maaring makipag-usap sa doktor ko at makipagpalitan ng ideya. Makipagpalitan ng ideya? Bakit hindi ko naisip iyon? Salamat asawa. Ang bagong pabango ko may direksyon na. Halika, ibigay mo ang braso mo. Kapag natapos na ang planong ito ng pabango, aanyayahan natin ang lahat ng bisita sa buong lungsod. Sa oras na iyon, hindi ba't pareho tayong makakakuha ng katanyagan at pera? Siguraduhin ng buong kumpanya na suportahan ang mga aksyon ng asawa. Mamaya, papuntahin ko si Ye Yizhou para tulungan ka. Mamaya, papuntahin ko si Yizhou para tulungan ka. Ang galing mo asawa ko. Ito ang brand natin. Ang performance ng brand natin ngayong buwan. Ma'am, may iba pa po ba kayong plano? Balak ko magdaos ng isang citywide fragrance event. Una, para pataasin ang kasikatan ng brand. Ikalawa, para makakuha agad ng feedback ng mga customer at mapabuti ang pabango. Ano sa tingin mo? Siyempre ma'am, ano mang kailangan ninyo sabihin lang po ninyo. Ang bilis mong pumayag. Hindi ka ba natatakot na magulo ko? Inayos na ni Mang Fu na suportahan namin kayo ng buo. Ma'am, siya ang bahala sa inyo. Siya ay napakabuti sa akin. Bakit ka nandito? Dahil palagi mo akong inaalagaan ng tahimik. Siyempre gusto kong gumanti ng kabutihan. Natatakot ako na sa opisina hindi ka makapagpahinga ng maayos. Kaya pala, pwede rin pala akong magkaroon ng ganitong magandang buhay. Ito pa ba ay magandang buhay? Eh dati? Ano naman ang marangyang buhay mo dati? Makakamit ko rin ang magandang buhay, ang ganitong magandang araw. Ito pa ba ay magandang araw? Kung gayon dati, ano ba ang marangyang buhay na iyon? Ang mga araw na wala ka ay hindi maituturing na magandang araw. Fuzong, sinasabi mo ba ang ginagawa ng mga nasa ilalim? Hayaan mo na lang akong magsalita. Ang babaeng iyon na si Li Zhaozhao.
Sinira niya ako ng labis buti pa siya. Biglang nag-iba, naging asawa ni Fu Yunshen. Bakit? Li Xuer, ano ang sinabi mo? Si Zhao Zhao ay naging asawa ng mayamang pamilya. Naloko kaya siya? Sabi ko na nga ba, bakit si Li Zhao Zhao ay wala ng pagmamahal sa akin? Nagpakasal pala kay Fu Yunshen. Ang babaeng iyon na marumi, umaasa lang sa mga paraan para umangat. Maaga o huli, Fu Yunshen ay makikita ang kanyang tunay na mukha. Tama. Hayaan siyang magyabang Tara. Puntahan natin si Fu Yunshen ngayon. Sabihin sa kanya, ang kahiyahiyang ginawa ni Li Zhao Zhao noon. Hiwalayan siya. Li Zhao Zhao! Tumigil ka! Li Zhao Zhao! Tumigil ka! Li Xuer, bakit ang bilis mong lumabas? Sinira mo ang buhay ko at nagtatanong ka pa. Sinasabi ko sa'yo, lumayo ka kay Fu Yunshen habang maaga pa. Kung hindi, sasabihin ko ang mga kahiyahiyang ginawa mo. 5 taon na ang nakalipas lahat sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, 5 taon na ang nakalipas. Nagligtas lang ako ng tao. At ang taong iyon ay... Nagligtas ng tao sa ating gabi at lumabas mula sa hotel? Pwede bang tumigil ka sa pagdadahilan? Isang babaeng marumi tulad mo, sa tingin mo, maiibigan ka ni Fu Yunshen? Shen Mubay? Noong panahon na iyon, noong nanloko ka kay Li Xuer, bakit hindi mo naisip kung ikaw ba ay malinis? Tigilan mo na ang pag-iiba ng usapan. Kung hindi ka pumayag na makipaghiwalay ngayon, diretso kong sasabihin kay Presidente Fu. Anong ginagawa mo? Bakit ka narito? Akala ko ay matagal ka nang hindi bumabalik. Kaya nag-aalala ako sa'yo. Presidente Fu, alam mo ba na si Li Zhao Zhao dati ay laging may ibang lalaki? Lalo na noong 5 taon na ang nakalipas? Na siya ay gusot-gusot ang damit at pumunta sa hotel upang makipagkita sa ibang lalaki. Siya ay hindi talaga bagay sa'yo. Dapat mong hiwalayan siya ngayon na. Kung bagay o hindi, hindi kayo ang makapagpapasya niyan. President Fu, nag-aalala lang kami baka maloko ka. Ang sinasabi ninyo na ibang lalaki, 5 taon na ang nakalipas. Ay ako. Ano? Ang sinasabi ninyo yung lalaking bastos 5 taon na ang nakakaraan. Ay ako. Ano? Imposible. Paano naman magiging ikaw yung bastos na lalaki mula 5 taon na ang nakakaraan? Dati talaga. Mr. Fu, kahit ikaw ano naman. Si Zhao Zhao at ako 3 taon nang magkasama. Alam ko kung sino talaga ang mahal niya. Ngayon ay kasama ka niya para lang sa pera. Ikaw, Shen Mubay, bantayan mo ang iyong pananalita. Ano man gusto ni Zhao Zhao, kaya kong ibigay basta gusto niya. Lahat ng akin ay sa kanya. At ikaw naman, taong sa oras ng kagipitan, ay nanloloko. At humihingi ng regalo, karapat dapat bang magsalita ng ganyan? Mr. Fu, si Li Zhao Zhao ay isa lang batang walang nagmamay-ari. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Hindi nga niya alam kung sino ang tunay niyang mga magulang. Lixwea, Shen Mubay. Kung muli kayong magsalita ng masama, lalaitin ng aking asawa, hindi ako magdadalawang isip na ipaliquidation ang Shen Corporation bukas. Mr. Fu, Miss Tula. Lahat ay Miss Tula, si Xiao Xue. Ay nagbibiro lang. Umalis na kami. Umalis na. Maaari mo bang sabihin sa akin, ano ang nangyari? Hindi ba ikaw ang ate ni Li Xuer? Bakit niya nasabi iyon ngayon? sa totoo lang, hindi ako ang tunay na anak nitong Xiao Mei. Hindi ba ikaw ang ate ni Li Xuer? Bakit niya nasabi iyon ngayon? Sa totoo lang, hindi ako ang tunay na anak nitong Xiao Mei. Kamakailan ko lang nalaman. Dati, palagi siyang pabor kay Li Xuer. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Paano naman ang tunay mong mga magulang? Hindi ko alam. Lagi kong sinasabi, mahalaga ito. Ibinigay ito sa akin ni Lolo bago siya mamatay. Sa tingin ko, ito ay pag-aari ng tunay kong mga magulang. Ito ang ibinigay mo sa akin dati. Noong hinahanap kita, sinuri ko ang pahiwatig na ito. Pero wala akong nakitang resulta. Hindi ba talagang hindi ko na sila mahahanap? Okay lang, tiyak na mahanap ko sila. Nahanap ko na. Ayaw nila akong kilalanin. Ano ang gagawin ko? Ayaw nila sa akin. Dahil ba hindi ako sapat? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Dahil may pahiwatig na tayo ngayon. Sundan natin ito. Salamat, Fu Yunshen. Nakakainis! Ang babaeng iyon na si Li Zhao Zhao, bakit siya napakaswerte? At iyong Fu Yunshen, bulag ba siya? Tumigil ka na. Ayaw mo pa bang mapahiya? Fu Yunshen, hindi natin siya kayang asarin.
Tigilan mo na. Hindi ka ba nahihiya? Fu Yunshen, hindi natin siya kayang harapin. Mubay? Ang pagod ko ngayon. Baka gusto mong umuwi na at magpahinga? Makikipag-usap muna ako kay Xuer. Xuer, tanong ko lang. Gusto mo ba talaga si Shen Mubay? Siya lang ba? Nanay, ano ba ang sinasabi mo? Siyempre gusto ko si Kuya Mubay. Gusto? Makakain ba yan? Ang nangyari ngayon, alam ko na lahat. Shen Mubay, ngayon sa harap ni Fu Yunshen. Ang duwag na itsura. Hindi mo nakita. Kaya niyang iwan si Li Jiaojiao na sobrang loyal sa kanya. Balang araw, may makilala siyang mas magaling. Itatapon ka rin niya. Nanay, ano ang magagawa ko? Kung mag-aasawa, sa pinakamahusay dapat. Si Fu Yunshen ay ang tunay na gintong manugang. Nakakuha si Li Zhaozhao sa kanya. Bakit hindi mo magawa? Pero kakagalit ko lang sa kanya. Bobong anak. May paraan si nanay. May isang bagay? Ngayon na rin, oras na para sabihin sa'yo ang totoo. Ano? Nanay, totoo ba ang sinabi mo? Totoo ang sinabi mo. Ako at si Fu Yunshen may kasunduan talaga kaming kasal. Ito ang tanda. Noong araw, ang nakatatandang Fu personal na ibinigay ito sa lolo mo. Sa pamamagitan nito, ikaw ang lehitimong magiging may bahay ng pamilya Fu sa hinaharap. Ang galing! Alam ko na. Ako, si Li Xuer, sa buhay ko talagang nakalaan na mapunta sa isang napakayamang pamilya. Puntahan ko na si Fu Yunshen. Ay naku, anak ko! Ang gulo-gulo ng buhok mo. Paano ka lalabas? Sino ba si Fu Yunshen? Mataas ang antas niya. Kailangan kang pumunta ng maayos. Magpahinga ka na. Bukas na lang pumunta. Sapat na iyon. Tama ka nanay. Magpapahinga na ako ngayon. Jiao, inalagaan kita ng maraming taon? Ngayon na ang panahon para suklian mo ako bilang iyong ina. Sa ganitong paraan, ang aking si Xuer ay makakamit ng matatag ang posisyon bilang ginang Fu. Ikaw! Kunin mo ako ng tubig. Maligamgam. At saka, linisan mo ulit ang sahig na ito. Mukhang hindi maliwanag. Lumabas ka! Lumabas ka! Ikaw dapat ang lumabas. Li Jiaojiao, tingnan mo ng mabuti. Ako, ang magiging may bahay ng pamilya Fu sa hinaharap. Ito ang patunay. Li Xuer, baliw ka ba? Kumuha ka ng singsing na hindi alam kung saan galing at nagsasabi ng kung ano-ano. Ako at si Fu Yunshen ay legal na mag-asawa. Ang singsing na ito ay mula kay Lolo Fu, na personal na inihatid sa amin. Kung marunong kang umintindi, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Kung sakaling maging maayos ang mood ko sa hinaharap, sa silid ng mga katulong mag-iiwan ako ng pwesto para sa iyo. Hindi ka pa kakasalan ni Fu Yunshen. Kalimutan mo na iyan. Kung ayaw mo sa mabuti, sama-sama ka. Guard! Sila na! Hindi ka pa kakasalan ni Fu Yunshen. Kalimutan mo na yan. Ayaw sa mabuting paraan, gusto sa masama. Guwardiya! Sige, sugurin! Bitawan mo ako! Li Jiaojiao, nasa kamay ko ka na ngayon. Ngayon, ako'y magtuturo sa iyo ng leksyon. Bitawan mo siya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na guluhin ang aking tao sa aking bahay? Ayos ka lang ba? Buti na lang at nakauwi ka sa tamang oras. Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Wala naman akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Siya ang umagaw sa akin. Kung hindi ka hihingi ng tawad, lumabas ka na. Fu Yunshen, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ako ang iyong tunay na fiancé. Paano ko naman hindi malalaman? Ito ang katunayan. Noong araw, iniligtas ng lolo ko ang lolo mo, kaya tayo nagkasundo sa kasunduan. Tungkol sa kasunduan,
Ipapaliwanag ko sa lolo ko. Hindi kita pakakasalan Bakit? dahil ang taong mahal ko ay iisa lamang. Si Jiao Jiao iyon. Bakit? Dahil ang taong mahal ko ay isa lamang. Iyon ay si Jiao Jiao. Siya ay talagang mabait sa akin. Fu Yunshen, kung ayaw mo akong kilalanin, okay lang. Ngunit, hindi mo ba, kahit ang pangako at reputasyon ng iyong lolo, ay wala kang pakialam? Kung malaman ng publiko na ang pamilya Fu ay taksil at walang utang na loob, sabihin mo, sa inyong pamilya Fu ano ang magiging epek? Ano ang gusto mo? Napakasimple. Mula ngayon, mananatili ako sa pamilya Fu para makabuo ng relasyon kay Fu Yunshen. At ikaw, mananatili dito bilang utusan. Maglilingkod sa akin. Talagang sobra na kayo. Hindi ako papayag sa iyo. Yunshen, hayaan mo siyang manatili. Zhao Zhao. Habuti naman at marunong kang umunawa. Bakit mo pa siya pinapayagang manatili dito? Kung hindi ko siya payagan, natatakot ako na ipakalat niya ang balita. Mas mabuting hintayin na lang ang mangyayari. Zhao Zhao. Pasensya na. Nahirapan ka. Fu Yunshen, ito ang red wine na dala ko galing bahay. Subukan mo. Hindi ako inom. Alisin mo. Kahit may kasunduan tayo sa kasal, alam kong hindi mo ako gusto. Hindi kita pipilitin. Inumin mo itong baso. Papayag akong kanselahin ang kasal. Seryoso ka? Itong baso? Isang paalam na lang. Ano ang nilagay mo sa inumin? Malalaman mo, mamaya na. Ang init. Ang init. Fu Yunshen, malapit ka nang mapa sa akin. Umalis ka. Zhao Zhao. Iligtas mo ako. Huwag ka nang lumaban. Fu Yunshen, alam kong may nararamdaman ka din sa akin. Yunshen, lumabas ka. Hindi ka ba pumunta sa CTA? Bakit ang bilis mong bumalik? Kumusta ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo na mag-ingat kay Lishware? Hawak mo lang, tatawag ako ng doktor. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Ikaw ang gamot ko. Zhao Zhao. Kagabi, Bitawan mo ako. ikaw ang gamot ko. Alam mo naman na si Lishware may masamang balak sa'yo at pabaya ka pa rin. Kagabi, kung hindi ako, Alam ko, mali ako. Pero ngayon, gusto ko lang sabihin. Mahal kita. kailan ka natutong mambola ng pagiging madaldal? Mag-ingat ka. Huwag kang masyadong magpuyat. Naiintindihan ko. Mag-ingat ka sa bahay. Kung may problema, tawagan mo ako agad. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Ma, anong ginagawa mo? Nanay, bakit ka nandito? Nanay, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Sasampalin kita, walang utang na loob. Naglakas loob kang agawin ng fiancé ng kapatid mo? Wala ka bang hiya? Ang pamilya Lee paano nagkaroon ng isang katulad mo? Walang kahihiyang tao. Hindi ko inagaw. Ako ang unang nakakilala kay Fu Yunshen. At nagpakasal sa kanya kasinungalingan. Kung hindi mo siya aktibong inakit. Paano ka nagustuhan ni Fu Zong? Ang kasunduan ni Nashwer at pamilya Fu ay itinakda ng matandang amo. Sino ka ba?
Nanay, alam kong hindi ako tunay mong anak. Palagi kang may kinikilingan. Okay lang. Ngayon ba, aagawin mo pa ang asawa ko? Paano mo nalaman? Nanay, noong nakaraang pagkakataon, masyado akong nagmamadali, hindi ko napigilan. Dahil ngayon alam mo na ang lahat mas dapat mong suklian kami ng mabuti. Akong nagtiis ng hirap na nagpalaki sa iyo sa loob ng maraming taon. Ngayon, ibalik mo si Fu Yunshen kay Xue'er. Anong problema? Tayo na? Umuwi ka na sa amin ngayon. Bitawan mo ako. Ayaw ko umuwi. Anong ginagawa ninyo? Sino ang nagpapasok sa inyo? At kukunin niyo pa ang asawa ko. President Fu, si Xue'er, ang iyong fiancé. Tungkol naman kay Li Zhaozhao. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Oh, Fu Yunshen? May kasunduan tayo. Si Li Zhaozhao, ang third party. Kahit may kasunduan, hindi kayo pwedeng magkagulo sa bahay ng Fu. President Fu, hindi mo alam ang aking paghihirap. Pinaghirapan ko siyang palakihin, mula bata hanggang ngayon. Ang dami kong ginastos na pera at panahon. Ngayong nakahanap na siya ng mas mayaman, gusto na niya akong itapon na parang basura. Sige, kung gusto niyo umalis ako, 100,000,000. Bigyan niyo ako ng 100,000,000 at ituturing kong hindi kita naging anak. At hindi na kita muling makikita. Sobra ka na. Mula pagkabata, lahat ng kinakain, sinusuot, at ginagamit ko, alin ba ang hindi pinaglumaan ni Li Xue'er? Ang perang pinaghirapan ko sa trabaho, karamihan ay ibinigay ko sa'yo. Sabi mo iipunin mo. Ano ang nangyari? Lahat ay napunta kay Li Xue'er. Wala ka bang hiya na humingi pa ng pera? At saka, sino ang tunay kong mga magulang? Paano mo ako kinuha? Sabihin mo. Pinalaki kita? Utang mo sa akin ang buong buhay mo tungkol sa tunay mong mga magulang. Hindi ko alam. Tama na. Kung ayaw mong sabihin, huwag na. Ngayon, isama mo ang anak mo at lumayas kayo dito. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. May kasunduan tayo. Sige, naiintindihan ko. Ang singsing na ito, talaga namang pag-aari ng pamilya Fu. Ito rin ang ginamit sa kasunduan. Pero sinabi sa akin ng lolo ko na ang nagligtas sa kanya ay hindi ang kanang Li. Ang kanang Gu. Kaya ang singsing na ito, dapat ay kay Zhaozhao. Sabi ni Yunshen. Totoo ba? Kung hindi ka magsasalita, sige. Kung gayon, pumunta ka sa pulisya at sabihin mo, pagpasok ng walang pahintulot, pagnanakaw ng ari-arian ng iba, ang natitira mong buhay, ay sa bilangguan mo gugugulin. Huwag tumawag ng pulis. Sasabihin ko, lahat sasabihin ko. Ako ang kumuha sa iyo. Ngunit ako rin ay walang magawa. Noong araw, nagtatrabaho ako bilang katulong sa ospital. Nag-aalaga ng isang mayaman na ginang na nagngangalang Gu. Siya ang tunay mong ina. Nang araw na iyon nakatulog si Gang, Gu. Nakita ko sa iyong katawan may suot na napakamahal na singsing na jade. Naging ganid ako. Gusto kong dahan-dahang tanggalin ito. Ngunit nagising ka. Natakot akong mahuli. Kaya dinala kita palabas. Nang bumalik ako, nakita kong hinahanap ka nila. Natakot akong baka ako dalhin sa presinto. Kaya iniuwi na lang kita. Kaya pala, hindi ako iniwan. May pamilya pa ako. Ikaw ay hindi kailanman naging batang iwan. Tawagin ang mga tauhan. Dalhin si Tong Xiaomei sa presinto. Zhao, pinalaki kita sa loob ng maraming taon. Kung wala man akong nagawang mabuti, may pagod naman akong inambag. Ngayon, iligtas mo ako. Ninakaw mo ang buhay ko. Ang batas ay magbibigay sa iyo ng makatarungang hatol. Li, Zhao, hindi ka ba tao? Ang utang na loob sa pag-aalaga ay tulad ng muling pagbibigay ng buhay. Hindi mo pwedeng hayaan siyang mamatay. Hindi ka pwedeng maging walang utang na loob. Walang utang na loob ka. Wala na. Wala nang lahat. Lumabas ka na. May isa pa akong sasabihin sa iyo. Ang mga magulang mo, nahanap ko. Ang pamilyang Gu. Pamilyang Gu? Nalaman ko noon, ang iyong ina pagkatapos kang mawala, ay nagkasakit ng malubha, at ngayon ay nagpapagaling sa ibang bansa.
Naabisuhan ko na sila at darating sila para makita ka. Ikaw ay, paano mo nalaman? Tungkol sa pagkakasalang bata, ay sinabi sa akin ng lolo ko. Pero noong bata ka, nawala ka. Kaya hindi na niya sinabi sa akin. Tanging naalala ko sa iyo ay may hugis pusong birthmark ka. Noong nakaraang pagkakataon, hindi sinasadyang nakita ko, kaya bigla kitang naalala. Kaya palihim akong nagpa-DNA test at noong sigurado na, saka ko sinabi sa iyo. Ang lolo ko, ang recipe ng pabango na ibinigay niya sa akin? Ang iyong ina, noon ay isa ring, master ng manual na recipe ng pabango. Pero pagkatapos kang mawala, hindi na siya gumawa, kaya hindi mahanap ang pinagmulan. Kaya talaga. May pamilya pa ako. Hindi ako nag-iisa. Hindi ka naging nag-iisa, mayroon kang akin. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ka ng tunay na pamilya. Bakit ka nandito? Jiao Jiao, alam ko ang tungkol dito. Ako at si Xuer ay humihingi ng tawad sa iyo. Pero pagkatapos ng lahat, si Nanay Xuer ay nag-alaga sa iyo ng maraming taon, kung hindi man sa tagumpay, sa pagsisikap. Tingnan mo, maaari mo bang magpatawad at pakawalan kami sa pagkakataong ito? Ang batas ay maghahatol ng makatarungan. Hindi ito bagay na maaari kong pakialaman o dapat mong pakialaman. Ay, Jiao Jiao. Alam ko na nasa puso mo pa ako. Ganito, kung handa ka lang patawarin si Tita Tong, sasama ako sa iyo. Anong tiwala mayroon ka para isipin na gusto ko ang isang basurang nandaya? Li Zhao Zhao, huwag mong sayangin ang biyaya. Sinasabi ko sa iyo, malapit na akong makikipagtulungan sa isang malaking kumpanya na hindi papahuli sa pamilya Fu. Makipagtulungan sa pamilya Gu ng kabisera kapag natapos na ang kasunduan. Ang aming kumpanya ay aakyat ng mataas. Sa oras na iyon, kahit ikaw at si Fu Yunshen ay hihingi ng pakikipagtulungan sa akin. Ngayon, kung magpapaligaw ka sa akin, may oras pa. Si Li Xuer, para sa pansariling interes. Ay hindi sinabi na ako ang prinsesa ng pamilya Gu kay Shen Mubay. Kung ganoon, ako ay makikipaglaro sa kanila ng maayos. Wala akong kinalaman. Kung di ka aalis, tatawagin ko na ang mga guwardiya. See? Huwag kang magsisisi. Tingnan natin. Bumalik ka na. Ay. Ngayon, hindi mo nakita ang itsura ni Shen Mubay. Para siyang nakasakay na sa pamilya Gu. Para bang tinatapakan tayo. Akala niya, magagandahan ako sa kanya. Nakakatawa talaga. Marahil hindi pa nila alam. Ang tunay na prinsesa ng pamilya Gu ay tinatrato nila. Parang basura. Yun Shen, may idea ako. Dahil gusto niya ng sobra, umangat sa tulong ng pamilya Gu. Tayo, mas mabuti pa. Ano sa tingin mo ang plano ko? Sila? Kung hindi makikipagtulungan sa pamilya Gu. May konsensya sila. Kung gagawin nila iyon, karapat-dapat sa kanila. Naku, nagsisimula na akong mag-alala ngayon. Ano ang ikinababahala mo? Ang asawa ko, ngayon ay kumikita ng malaki. Napakahusay. Pagdating sa pagplano, maraming diskarte. Kung hindi ako magsisikap, sa huli, mahuhulog ako sa iyo. Ang galing mo. Magaling ka talagang magplano. Sunod-sunod ang mga plano. Kung hindi pa ako magsisikap, mabubuwis din ako sa iyo. Sino bang nagplano? Defensa lang ako. Uwa. Tama ang misis ko. Pero, ako naman, gusto kong mabuwis sa iyo. Li Zhao Zhao, pinapayuhan kita ay withdraw mo na ang kaso. Li Zhao Zhao, dapat mapagpatawad. Si Tita Tong naman ang nagpalaki sa iyo sa loob ng maraming taon. Para sa dating samahan, i-withdraw mo na ang kaso. Samahan? Anong samahan ang meron tayo? Ang mga sinabi ko noon, nakalimutan niyo na ba? Li Jiao Jiao, huwag mong subukan ang pasensya ko. Kapag nagka-partner na kami ng pamilya Gu, sa oras na iyon, huli na ang lahat para humingi ka ng tawad. Ang partnership sa pamilya Gu. Ang sinabi mo ito ba? Ito, paano napunta sa iyo ito? Ito ay lihim na dokumento ng aming kumpanya. Saan mo ito ninakaw? Ninakaw? Shen Mubay, gamitin mo ang utak mo. Kung hindi taga-pamilya Gu, paano mo nakuha ang pangunahing bersyon ng dokumentong ito? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin,
Ako ay ang nawawalang anak na babae ng pamilya Gu. Imposible ito? Ikaw, Peke lahat. Kuya Mubay, siya ay nagsisinungaling. Huwag kang maniwala sa kanya. Ginagawa niya ito para maghiganti sa atin. Kaya siya nagpanggap. Li Xue'er, niloloko mo pa rin ang sarili mo. Bakit? Hindi mo masabi kay Shen Mubay dahil natatakot kang malaman niya ang pagkatao ko. Tulad ng pagtatapon sa akin, itatapon ka ng walang pag-aatubili? Ang pagkatao ni Zhao Zhao kay Lolo Gu, nakumpirma ko, siya ay asawa ko, Fu Yunshen. At taga, Didu ang nawawalang anak na babae ng pamilya Gu. anak na babae ng pamilya Gu. Ikaw ay anak na babae ng pamilya Gu. Paano? Paano nangyari ito? Nagbangkarota. Tapos na ang lahat. Xiao Xiao, para sa dating samahan natin, patawarin na ang mga Shen. Gagawin ko ang lahat. Shen Mubay, gusto mo bang tulungan kita? Na iligtas ang pamilya Shen? Ano ang ibabayad mo? Papakasalan kita. Kung gusto mo lang, magpakasal na tayo agad. Easily Xwea? Hindi mo ba sinabi na sobrang mahal mo siya? Wala siyang halaga. Impulse lang yun. Kung gusto mo lang. Mula ngayon, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Si. Kayong dalawa, ang husay niyong umarte, sunod-sunod. Alam mo ba, bakit nakulong si Tong Xiaomei? Dahil, tinulungan niya si Li Xue'er na inagaw ang engagement ko kay Fu Yunshen siya. Gusto niyang si Li Xue'er ay pakasalan si Fu Yunshen. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi, Kuya Mubay. Nagsisinungaling siya. Gusto mo bang marinig ang recording? Ede, ano naman? Shen Mubay. Ano ka ba? Ikaw, kahit isang hibla ng buhok ni Fu Yunshen, hindi ka man lang katulad. Kung hindi dahil sa mayaman ka. Matagal na kitang iniwan. Iniwan ko si Jiao Jiao para sa'yo at nilait ko ang pamilya Fu. Ginawa mo akong piyesa sa chess. Yunshen, tingnan mo sila, nag-aaway na parang aso. Masaya ba? Jiao Jiao, mali ako. Lahat ito ay kasinungalingan ng babaeng laso na ito. Kung papatawarin mo lang ako, pwede tayong magkasama ulit. Sa totoo lang, Shen Mubay, ako medyo gusto kita. Jiao Jiao, alam ko na, may nararamdaman ka pa sa akin. Pinatawad mo na ako, di ba? Kaya ba tayo ay magkasama ulit? Ang sabi ko gusto kita ay dahil gusto kong makita kayo ni Li Xue'er na nag-aaway na parang aso. Para kayong mga unggoy sa sirko. Ikaw na tulad mo? Kahit isang hibla ng buhok ni Fu Yunshen, ay hindi mo kayang pantayan. Sa una, pero kayo'y paulit-ulit na ginugulo ako. Hindi ako tututol kung tuluyan nang mawala ang pamilya Shen. Jiao Jiao, Lumabas ka na ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng mga gwardiya. Kuya Bay, totoo ba ang sinasabi mo? Ang babaeng iyon, nakagawa ng bagong top class na pabango panaginip. Bukas na ang press conference. siguradong sigurado. Kaya, kailangan nating hanapin ang pabango o sirain ito. Sa oras na iyon bukas, ay mapapahiya siya sa harap ng buong mundo. Ano ang gagawin niya? Sigurado ka? Lumabas na ba silang lahat? Tama ba? Hanapin na agad bago sila bumalik, dapat mahanap natin. Nahanap ko na. Buti naman sirain na agad. Gusto nyo pala ang bagong pabango ko? Nay! Gusto nyo ipakilala ko ang top notes? Hindi ba kayo lumabas? Kung hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon, paano kayo nauto? Sinadya ninyo ito. Pag nanakaw sa bahay na huli kayong may dala Shen Mubay. Li Xue'er, pinapayuhan ko kayong dalawa. Magtapat kayo sa pulis. Ang bote ng pangarap na pabango, ang market value, ay 10 milyon. Kung ganoon,
Ang pabangong ito ay mahirap nang gawin. Palabasin mo kami. Kung hindi babaliin ko ito ngayon, walang magiging masaya. Pakawalan kayo? Paulit-ulit kayong gumagawa ng masama. Hindi ninyo naisip. Napakawalan ng iba? At saka, sino ang nagsabi sa iyo na ang hawak mong bote ay ang tunay na pangarap? Ang totoong pangarap kaninang hapon ay nakapakete na at ipinadala sa venue ng launch. Itong hawak mong bote ay lamang ginawa ko gamit ang ordinaryong pabango na sample. Kamukha lang ng amoy. Ang halaga, mga 100 piso. Li Zhao Zhao, niloloko mo ako? Lalaban ako sa'yo. Matagal na akong hindi nakakilos ng ganito. Salamat sa iyo, binigyan mo ako ng pagkakataong ito. Secretary Ye, ikaw. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, Secretary Ye, dati ay black belt sa jiu-jitsu. Naging sekretary ko. Sayang ang galing niya. Secretary Ye, tawagan ang pulis. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Opo, Fuzong. Fu Yunshen, bilisan mo. Andito na. Ang bagal mo naman. Unang beses na makita ang biyenan, kinakabahan ako. Ngayon, sa wakas makikita ko na sila. Tara na.